Diyos, amang banal na sa langit, nagpupuri kami na meron kaming gawain sa kalagitnaan ng linggo, ang prayer meeting. Muli, Ama, humingi kami ng gabay, tulong, at pangunahin banal na Espiritu sa gawain pong ito, maging sa pag-aaral ng banal na salita at pananalangin. Dalangin namin ang bawat kapatid na kaugnay sa kanilang gadgets, maging sa kanatahanan, na makasubaybay sa iyo pong ministeryo. Kaya kayo nawa may taas, kayo mapapurihan, kayo malulhati sa aming kalagitnaan sa prayer meeting ng First Baptist sa Manila ng aming iglesia. Sa pangalan ni Kristo, sa gabi ng Banal Espiritu, aming dalangin. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa. Nandito na tayo po muli sa ating midweek service, sa ating prayer meeting. No? Ang ating pong team, ang aking team pong tinuturo ay Victorious Christian Living. Matagumpay na pamumuhay Kristiyano. At ang pamagat ng aralin ngayon, ang title ay Alamin mo ang iyong kaaway, Know Your Enemy. Kaya nakaraan po ay pinag-aralan natin yung unang kaaway, yung self, ang sarili. No? Ngayon naman ay ang sistema ng sanlibutan, no? Ng sistema ng mundo. Yan ang ating pangalawang kaaway. After ourselves, then the system of the world. Babasahin natin po yung ating teksto, ang bilin po ng Panginoon sa 1 John 2:15 to 17. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan. Kung ang sino man ibig sa sanlibutan, ang pag-ibig na Ama ay wala sa Kanya. Sapagkat ang lahat na nasa sanlibutan, ang masamang nasa ng laman, ang masamang nasa ng mata, ang kapalaluan ng buhay, hindi mula sa Ama, kundi mula sa sanlibutan. Lumilipas ang sanlibutan at ang masamang nasa nito, ngunit ang sinumang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay manatili magpakailanman. Yan po ang talatang iniwan sa atin ng writer po na si John de Beloved. No? Mahalaga po natin makita yan kasi po ay maging mga sundalo, hindi po basta pupunta sa labanan. Nung nasa military ko, nagpapadala kami ng reconnaissance, para alamin ilan yung kaaway doon, sa Talipa o sa Mayumbong Sulo, kung ano yung mga armas nila, ano yung kanilang pinagpupugar. Yan ang tinatawag na reconnaissance. Recon your enemy, know your enemy. Kaya ganun din po sa atin, hindi tayo po magiging matagumpay sa buhay Kristiyano kung hindi natin alam ang ating kaaway. Kaya number 1 nating kaaway, ang ating pong sarili. So pangalawa, ang sistema ng mundo. Kaya dito pinapalanan tayo ni Juan, sa ating po introduction, ay huwag ninyong mga manampalatay ibigin ang sanlibutan. Ano yung nasa sanlibutan? 3, no? Pita ng mata, pita ng laman, at kapalalo ng buhay. Kaya dito sa unang 5, versikulo 16 o 19, sabi po ni Juan, alam na natin na tayo mula sa Diyos, sa mananampalataya, at ang buong sanlibutan ay nakaimlay sa kasalanan, sa kasamaan. So, ang mundo talaga, sistema. No? Kaya kung di mo alam, nandiyan ka, gagawa ka rin, susunod ka rin, o makikiayong ka rin, o makikitalampisaw ka rin. Kaya dapat ay alam mo at maiwasan, maiwan. Kaya ang bili ng Panginoon, huwag mong ibigin, do not love the world. No? Pag mahal mo isang bagay, nandiyan ka. Nandiyan, nagbibigay ka ng panahon at nagbibigay ka ng oras at kakalingain mo ito.
Okay, dito tayo sa number 2 na. Yun ang una, no? Ang una natin ay ang paalala. O number 2 natin, ang pagkahulog ni Dimas sa mundo. Hindi po dahil Kristiyano tayo, mananampalataya o manggagawa o pastor, hindi na po tayo mahulog. Meron pa rin pong pagkakataon o kapit sa patalim ang kaaway kung gagawa sa buhay natin. Kaya dapat maging aware tayo. Ito po sa kwento ni Apostol Pablo, kanyang sinulat, maging si Dimas ay nahulog sa mundo. Iniwan po siya. Ating basahin. Pangalawang Timoteo 4, versikulo 8. Sapagkat ako'y pinabayaan ni Dimas. Palibhasa, inibig niya ang sanlibutan ito at napasa Thessalonica. Kung sa military term yan, abandonment. Inabandon ni Dimas si Apostol Pablo. Ano sabi niya? Palibhasa, inibig niya ang sanlibutan. Yung palang po ang binasa natin kanina, warning ni Panginoon sa Gospel of Epistle of 1 John, no? Do not love the world. Ito naman, sabi ni Paul, palibhasa inibig niya ang sanlibutan. Napasa Thessalonica. Iniwan si Apostol Pablo. Ibig sabihin ay may pagkakataon maging ang manggagawa. Kasama manggagawa ito ni Apostol Pablo sa misyon, si Dimas. Okay, ano yung sistemang mundong ito na nasang libutan, mga alok ng kaaway, no? Masamang pita ng mata. Yung lust of the eyes po, makita natin sa English, the eyes is delighted with treasures, riches, rich possession, crave by extravagant eye. O yan. This is the lust of covetousness. Yung mata natin kasi, tinitingnan yung mga wala sa kanya, ninanasa niya, no? Delighted sa mga treasure, riches, mga damit, possession, sasakyan, kung ano-ano. Gusto niya yung extravagant eye. Okay yan kung meron ka talagang pambili at ginagamit mo para sa kapurihan ng Diyos at sa pamilya mo sa gawain ng bayan. Pero yan kung pampayabang lang, pangmundo lang, pampasikat lang, yan ang problema. Okay? Malakas pang kulog. This is the lust of covetousness, no? Crave by extravagant eye. Kaya lust of the eye. Okay, yung pangalawa, yung masamang pita ng laman, lust of the flesh. The flesh here is being distinguished from the eyes and then lie yung impulse of the body, yung nakailangan ng katawan. Pero siyempre nagsisimula sa mata yan. The lust of the flesh is the humor and appetite, fleshly pleasures, and all those things excite and inflame the pleasure of the flesh. The last usually called luxury. O yan, tingnan yung mga artista, mga pasikat. No? Gusto nila dyan. Kaya marami na papariwara. Kahit ibenta yung katawan. Kahit na wala ng moral, wala basta maging sikat lang. Gusto kasi ng luxury, ang tinatawag na excitement ng mundo. Yan ang pita ng laman. Kaya nagtataka ka sa kanila. Ilang beses na nagkaasawa, nagkaroon na ng anak, miss pa rin. Yan po ang ating mundo. Yan ang, maski yung nasa showbiz, no? Miss pa rin eh. Okay, punta tayo sa pangatlo, yung kapalalo ng buhay o pride of life. A vain mind craves all the grandeur and pomp of the vain, glorious life. This is ambition and thirst after honor and applause. This is the disease of the ear. It must be lathered with admiration and praise. Yan ang hinahanap ng mga artista, maging mga Christian na singer, no? Yung kapalaluan ng buhay, naghanap ng applause, palakpak, admiration, praise. Gusto kasi sikat eh. Bandang uli, ano nangyari? Wala nang nag-applause, lumaos na, nagdadrag, bandang uli, nagpakamatay. Marami tayo pong mga singer na Christian, Baptist pa, tapos nung naging laos na, wala na. Kaya drugs ang binuntahan, nasira ang kanilang buhay. Kasi yan yung pride of life, no? Maganda nga na makita natin yan. Sabi niya, this is the diseases. Disease of the ear. It must be lathered with admiration and praise. So, yung praise talaga para lang sa Panginoon. Kaya minsan, nakakailang na palakpakan ka, tapos maraming sasabihin sa'yo magandang salita, para bang sino ka o somebody ka o dapat kang i-applause. Ako, nakakakuha niyan.
Yung mga ganyan na praise, admiration, dapat sa Panginoon lang. The objects of these appetites must be abandoned. Yan po. O renounce. Iwanan, talikuran. Yan ang ikuan natin. Iwanan. And said the Bible, sabi ng Bible sa ating binasa, sa ating passage, is not of the Father, but is of the Word. Yung mga bagay na ito, kapalaluan ng buhay, hindi yan sa Ama. Ito ay sa mundo. Kaya kung diyan ka sumausaw, diyan ka nakakapak, diyan ka tumatakbo, yan ang mundo mo. Darating araw, malulugmok ka. Pag wala na, pumapalakpak, wala nag-admire, wala kang narinig sa tinga mong praise, anong gagawin mo? The lust of appetites of these things are not appointed by the Father, but is insinuated by the snare of the word. No? Kuwan yan pain ng mundo, parang tao, malugmok. No? Kaya karamihan ng mga maski mayaman, nasisira ang buhay nila. Sira yung marriage nila, sila yung pamilya nila. Kasi diyan sila sumakay. Diyan sila namuhay. Minsan, maging Christian po sila, wala. Sira na yung marriage nila, sira yung family. Sira po lahat, pati mga anak nila. Kasi yan nga po yung hinahanap, pride of life. Yung applause, admiration, no? Ano yung nagugusto, narinig ng tinga. The lust of appetite to these things, yung tatlo, are not appointed by the Father, but is insinuated by sneering of the word. Offer yan ng kaaway. Kaya sabi ni Matthew Henry, Christians should unite in this, being dead to the word, for the love of the Father is not in Him. Dapat po ganun ang ating pakiramdam, nasa patay na tayo sa mundo. Nung hindi ako Kristiyano, ganun mahal na mahal ko mundo. Pag may pera, good time. Bababa kami ng barko, Zamboanga, Iloilo, kung saan kayo bumaba, good time. Good time nung inuman, tapos babae, kung ano-ano. Hindi na yan ang buhay natin kung Kristiyano ka ng totoo. The heart of a man is narrow and cannot contain both loves. Hindi pwedeng dalawa, sakyan mo at bangkain mo. The word draws down the heart from God. So, the more the love of the world prevails, the more the love of God dwindle and decays. Pagka mundo mahal mo, pinagpalit mo ang Panginoon, doon ka, lulugmok. Wala ka ng pagmamahal sa Panginoon. Nawawala na. Sira na yung pagmamahal mo sa Diyos. Palayo ka ng palayo. No? Kasi doon ka na palapit ng palapit sa mundo na gusto mo. The love for the last is not appointed of God. The world physically considered it good and it is admired as the work of God. Ang mundo, nilalang ng Panginoon, maganda, binigay ng Diyos yan. Diyan tayo nabubuhay. And a glass in which perfection shine, but is not considered in its relation to us now. Is our corrupted state, yung ating pagkahulog sa kasalanan, ang ating pagkalaman. And its work upon our weakness and instigate and inflames our vile affection. Sa ating ngayon, dahil ang mundo na nilalang ng Diyos, pagandang tignan, dyan tayo nabubuhay, dyan tayo po tumatakbo na ninirawara. Kasi blessing naman ng Panginoon, bigay sa atin araw, pagkain, buhay, kalusugan. Pero yung tukso na nandyan, pita ng mata, pita ng laman, kapalalumbo, hindi yan sa Panginoon. Yan ang offer snare ni Satan para ilayo tayo sa Diyos. Dahil Christian na tayo, maging aware tayo. Bantayan natin ang ating mga buhay at sarili, maging ating pamilya. The Father disallows them. The lust of appetite in these things must be mortified and subdued. Pag sinabi natin mortified, patay na. Manhid na tayo dyan. Subdue, overcome na natin ang mga bagay na yan, yung tatlo na yan. Na-overcome na natin dahil sa buhay. Hindi na natin binabalikan, no? O, yan. Lalo na po ngayon, mga kabataan, pag binuksan yung cellphone, yung gadgets, nakikita mo yung karmal-dumal na. Hindi dapat panoorin ng bata, nakikita mo. O, maski na sa married na tao, ayaw nagtitingnan yung ganyan. Pag Christian ka na. Naku, grabe yung mga YouTube natin at saka yung FB. Maraming bagay nakikita ng pita ng mata na hindi marapat sa mga mananampalataya at mga kabataan.
Okay. Ang pagtanaw sa mga buhay ng mga nakibaka, pansinin natin. Sa buhay ni Adan at ni Eva sa Garden of Eden, atin po dapat makita at masalarawan na mainam na ang ginamit ng kaaway para matukso si Eva ay yung tatlo. Pita ng mata, pita ng laman, kapalaluan ng buhay. Ito po, Genesis 3 verse 6. At nang makita ng babae, yan ang lust of the eyes, na ang bunga ng punong kahoy mabuting kainin, lust of the flesh, at nakakalugod sa mga mata at kahoy na tagnanasa upang magpantas ang tao. Yung magpantas yan ng pride of life. Ay pumitas siya ng bunga niyon at kinain at binigyan din niya ang kanyang asawa, kasama niya ito at ito'y kumain. O maging si Adan ganun din ang kanyang pananaw. Bakit niya tinanggap? Nandun na rin yung lust of the eyes, lust of the flesh, and pride of life. Kasi magpapantas sila. Sabi kasi ni Satanas, hindi kayo mamamatay. Alam mo naman sa Satanas, madaya. Di pag ginain niyo yan, magiging Diyos kayo na maalam na masama't mabuti ba? Nakakaramdam sila, magiging Diyos sila na maalam masama't mabuti. Nadaya sila. Hanggang ngayon, ganun pa rin ang sistema ng kaaway. Para dayain ng Kristiyano, ang mga bagong Kristiyano, ang matagal ng Kristiyano, manggagawa ng Panginoon. Lalo na, pagka yung ating pamilya hindi aware, hindi natin sila sinasabihan. Nagsisimba na sila, Christian na sila, na born again na. Pero yung awareness on knowledge ay wala. Ay nako, turuan natin sila at bantayan at bigyan po ng kaalaman. Ang pagtanaw po sa buhay ng Panginoon Kristo, ito rin ang ginamit ni Satanas ng Panginoon Jesus ay nag-fasting ng 40 days. Ating pong sundan, Matthew 4, 1 and 10. Pagkatapos na si Jesus ay dinalas ng banal na Espiritu sa ilang upang tuksuin ng dyablo. At pagkatapos niyo, makapag-ayuno siya ng 40 araw, 40 days at 40 gabi. Siya ay nagutom. At nang dumating sa kanya ang manunukso, siyempre si Satanas yan, ay sinabi nito, "Yamang ikaw ang anak ng Diyos. Sabihin mo sa mga batong ito na maging tinapay." Yan ang pita ng laman. Ngunit sinabi ni Jesus ay sumagot na nagsasabi, ito ang nasusulat, ginamit niyo pong salita ng Diyos. Ang tao ay hindi nabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa bawat salita na nagmumula sa bibig ng Diyos. Yan ang pita ng laman. No? Gawin mong tinapay. Siyempre. Kailan sinagot na yung Panginoon. Kaya mahalaga po yung Word of God sa ating puso at buhay. Kung paano natin pinag-aaralan ang salita ng Diyos at sinisili sa ating buhay. Yan po ang ating panglaban pagdating ng tukso ng kaaway. Kaya dapat ay puno tayo ng salita ng Diyos. Kaya sabi ni David sa Psalms 119, verse 9, "Where shall a young man cleanse his way? By taking thy word unto." Ano sabi niya sa verse 11? "Thy word have I hid in my heart, that I may not sin against thee." Beloved in the Lord, bigyan natin panahon ng pag-aral, pagkain natin spiritual ng salita ng Diyos. Yan po sinagot ni Jesus, salita ng Diyos sa Deuteronomy. Pagkatapos nito ay dinala ng dyablo sa banal na lungsod at siya'y pinatayo sa tuktok ng templo. At sinabi sa kanya, "Yamin ka ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat ito nasusulat. Uutusan niya ang kanyang mga anghel para sa iyo at bubuhatin kanila mga kamay upang hindi tatama sa bato ang iyong paa." Yan, sabi niya, pahulog ka, sasaluhin ka, ingatan ka. Yan ay pride of life. Magpasikat ka. Kailan sinagot ulit ng Panginoon siya sa salita ng Diyos. Ito, sumagot si Jesus sa kanya, "Muli, ito ang nasusulat, huwag mong tuksoin ang Panginoon mong Diyos." Puro sa Deuteronomy po yan. Siya'y muling dinala ng dyablo sa isang mapakataas na bundok at pinakita sa kanyang lahat ng kaharian ng sanlibutan. Ito ang kalwatian mga ito. At sinabi sa kanya, "Lahat ng bagay na ito ibibigay ko sa iyo kung ikaw magpatira pa at sasamba sa akin." Tingnan natin sagot ng Panginoon. Pagkatapos nito, sinabi ni Jesus, "Satanas, lumayo ka sapagkat ito ang nasusulat. Sasambahin mo ang Panginoon mong Diyos, siya lamang ang iyong paglilingkuran." Yan ang pita ng mata, pinakita lahat.
ang glory na gusto niyang ibigay sa kanya. No? Nakita siyempre, pinakita eh. Pero ang Panginoon tumanggi pa rin. Gaano nga kaya tayo tatanggi at magkaroon ng laban ng galing sa salita ng Diyos, no? Mahalaga po yan na ating pong makita na ang ating pong buhay, kung ito nangyari kay Eva at kay Adan, at nangyari rin sa Panginoon, at sa Panginoon na nagumpay, tagtuturan po ang Diyos na ang magiging matagumpay rin tayo kung sasandal tayo mananalig sa Panginoon. Pero kung katulad din tayo ni Adan at ni Eva, na walang pagtayo at sunod ang sa pagsunod sa salita ng Diyos, ay talagang mabubuwal, mawawala tayo ng katagumpayan. Kaya palaging tinatanong ng Panginoon sa Luke 6:46, bakit mo tinatawag Panginoon, Panginoon, di mo naman ako sinusunod? Sinusunod ba natin ang Panginoon? Ang salita niya, at alam natin, sana po ay maging matagumpay tayo at yan ang ating pong matayuan, ang salita ng Diyos para sa pakikibaka sa mundong ito sa pamagitan ng sistema. No? Yan po ang alok po ng kaaway sa atin, tatlong bagay. Pita ng mata, pita ng laman, at ang kapalaluan ng buhay. Marami po ang kapatiran natin, katulad sa kwento ni Dimas na lumayo na sa Diyos at sa gawain kasama si Apostol Pablo dahil nilunok siya ng sanlibutan. No? Kaya ang sapayo ng Panginoon sa atin, do not love the world. Huwag mong mahalin. Huwag ka magbigay ng panahon at affection sa sistemang yan na alok ng kaaway at ng mundo. Hindi tayo po sa conclusion at application. Pakikibaka sa ating kaaway. Nahawa si Victor sa mga kaibigan tumingin sa malalaswang larawan at nalulong sa pornografya. Pero alam na niya ngayon na mali ito. Isang kasalanan sa Diyos at nakasakit sa damdamin ng misis niya. Nangako siya na gagawa ng nararapat na akbang para hindi na ito maulit sa tumingin sa malalaswang larawan. Pero kabado rin siya, baka huli na ang lahat. Masasalba pa ba niya ang relasyon niya nilang mag-asawa? Mababago pa ba niya at mapatawad na lubusan? Yan ang kanyang haka-haka, yung kanyang damdamin. May kalaban tayo, ang demonyo at ang alok niyang kamunduhan na naglalatag sa atin ng tukso. Kaya sabi ng Diyos sa unang 5, versikulo 11, alam na natin na tayo mula sa Diyos. At ang buong sanlibutan ay nakaimlay sa kasalanan. Ibig sabihin, lukmok sa kasalanan ang kamunduhan. Hindi totoong wala tayong laban sa ating kaaway at sa sistema ng mundo. Mundong ito. Kaya sa Kristo, tayo lamang ay makinig at sumunod. Ang pangako niya, ang panghawakan natin. Kung patuloy tayong susunod sa Kanyang utos at turo, tunay magiging matagumpay tayo sa mundong ito. Alalahanin pa natin yan. Kaya mahalaga yun, trust and obey. For there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Purihin po ang Panginoon Diyos. Magandang gabi po sa bawat isa na ating kasama sa pagkikinig sa banal na salita ng Panginoon. Dadako po tayo ngayon sa pananalangin para sa iglesia. Lalo na ngayon, tuloy-tuloy po yung ating DVBS for 5 days, simula no Monday, sa pangunahan ni Pastor at saka ni Ate Loida. Panalangin natin po ating iglesia at mga gawain sa linggo, mga outreach at Bible school at mission, missionaries. Hindi po ang ating bansa na medyo magulo pa rin po ang West Philippine Sea. No? Atin pong dumulog sa Panginoon sa pananalangin. Pupunta na po tayo sa prayer time po para po sa ating gawain sa iglesia at sa ating iglesia. Panginoon Diyos, amang nasa langit, nagpupuri kami, nagpapasalamat sa pagtunghay ng banal na salita. Muli, lumalaga kami at pinagkatiwala ang gawain nyo, ang First Baptist sa Manila, sa iyo pong mapagpalang kamay at kapangyarihan na sumaybabay, manguna at magpala
sa iyong ministeryo, maging sa panguna ni Pastor Miss Nasita at si Administrative Board. Sustain niyo po ng goodness, strength, ang bawat sa kanila at wisdom to run this ministry of thine. Nagpe-pray namin, patuloy po ang DVBS na nagsimula no Monday, Tuesday at ngayon Wednesday na po, nakatatlong araw na, bukas ay pang-apat na araw. So Friday na po, yung pagtatapos sa graduation. Ginocommit namin, patuloy ang commitment ng mga parents, mga estudyante at bata nag-a-attend, naway magpatuloy sila na tapusin at mag-attend po ng kanilang DBBS sa lupo ng 5 days. Gabayin nyo rin, tulungan ang mga tagapagturo nyo, maging mga assistant teacher at nag-a-assist po sa gawain ito. Salamat sa buhay nila at katuwaan nila sa pagtulong kina Pastor Nasita at kay Mrs. Nasita, Panginoon. Salamat din na may panalangin namin, may lagag din ang ministeryo sa linggo, ang early morning worship. At sa iyong tagapagsalita o speaker, ganun din po ang MC at ganun din po ang choir. At palain din po ang Sunday School sa bawat department at bawat guro o bawat assistant teacher na yung pong pangunahan sila sa pagtuturo sa kanila pong kanya-kanyang classroom at mga estudyante na gamitin sila mightily to share thy holy word, Panginoon. Maging si Pastor Nasita sa pangunguna niya sa Sunday School sa adult at sa mga young pro. Salamat din, Panginoon, sa commitment ng mga teachers na ginagamit nyo. Sana'y marami pa pong principle at Christian values, biblical knowledge ang ma-input sa mga estudyante at nag-aaral sa Sunday School. Bless you rin po, Panginoon, maging pa midday morning worship sa umaga. Ang tagapagsalita nyo rin po, pangunaan nyo, at ganoon din po ang MC muli, at ganoon din ang choir na magdadala po ng song offering. Salamat sa panguna Pastor Brother Ken din sa choir at sa music po ng church na ito. Pala hindi po sa gabi ang vesper hour, maging sa iyong tagapagsalita at tagapagturo para sa mga doctrines at principles. May patuloy rin pong gamitin nyo yung speaker, ang MC, hindi po Panginoon ang choir muli. Inukumit namin ang mga activity ito na tunay sa namin pinagkakatiwala at yung tulong gabay niyo, Panginoon. Pagbalayin niyo rin po ang mga missionaries sa local, sa Mindanao, Visayas at sa Luzon na sinusuport ng FBCM. Na kayo po ang gumawa, magpala sa kanilang mga pamilya, ministeryo, lugar, naway lalo po silang magpursige na dali ng gospel at marami silang madala sa impaanan, ma-disciple at makapagtayo ng mga local churches saan area sila po naka-base, Panginoon. Nagpe-pray din namin ang mga foreign missionaries sinusuport ng church na nasa Southeast Asia, sa Myanmar, sa Vietnam, Cambodia, hindi po sa lugar po ng Sri Lanka at sa dako po ng Africa, hindi po sa Tel Aviv si Pastor Morales na ginagamit sa Israel na medyo masela ngayon dahil sa gulo at gandi po ang mga kapatiran at manggagawa niyo po sa Haiti. Salamat, Panginoon, sa kanilang pagpapagal at dedikasyon. Tunay sa namin sila pinagkakatiwala. At patuloy naman ang iglesia ito ay makapag-support sa kanila financially at sa prayer time at sa kanila rin pong pagpadala ng mga news report. Sa kanilang mission ay patuloy pong may dulog sa iyo ang kanilang sitwasyon. Pinapanalangin din namin ang mga Bible School sa Mindanao, sa Bisaya at dito rin sa Luzon, sa banda po ng Lubao, sa panguna ni Pastor Willie at saka ni Sister Winnie. At ganun po sa Bible School dyan sa Quezon, Nueva Ecija, sa lugar po ni Pastor Lucio, Panginoon. Salamat sa mga estudyante nagko-commit. Naway lalo po marami pang estudyante na matrain sa full-time ministry kung saan ay lumalago at dumadami inyong ministry na nabubuksan at tunay. Totoo ang sinabi niyo na kulang manggagawa. Maraming aniin, subalit kulang po ang manggagawa. Kaya dagdagan niyo pa po, Panginoon, ang mga tao magkukumit, mga brethren na saved, na dumako sa Bible School, lalo po yung mga kabataan, dakilang Diyos. O may mga profession na pwede pong magamit sa iyo pong papagpalang kamay. Salamat din sa Thursday class na susunod na linggo ng Thursday, magkakaroon kami. Ay salamat sa commitment ng mga estudyanteng tinuturuan namin sa pangunguna ni Pastor Nasita. Ay marami natuturuan at marami silang commitment at pagpapahing ng salita sa kanya-kanyang lugar kung saan nyo sila nilagay, Panginoon.
para gamitin sa pagdadala ng Ebanghelyo at pagtutuloy ng banal na salita. Pagpalain po ang Thursday class na lalo pong mahubog at matuto, mahasa ang mga nakikipag-aral sa ministeryo niyong ito, Panginoon. Nagpe-pray din namin, Panginoon Diyos, sa mga Bible School Seminary sa churches sa Amerika at sa buong kapulungan na tumatayo sa fundamentalism at Trinitarianism. Naway magpatuloy po sila na panghawakan ng iyong salita at tignan ang katotohanan para sa iyong kapuran pangalan. Kaya pinagpipray namin ang mga churches at missionaries at mga local churches at seminary at Bible school na nagkukumit sa katotohanan, Panginoon. Dalangin din namin, Panginoon, ang mga organisasyon sa church na magpatuloy, ang Dorcas, ang Diyos, ganun din po ang senior citizen at ang mga young people sa pangunan ni Brother Jeffrey. Kaya salamat, Panginoon, dahil nandiyan kayo gumagawa, nagpapala, at nagbibigay ng pagtitipon, magpalakasan, maging mga senior citizen kung saan kami kabahagi. Salamat sa kanilang commitment at sa pangunan ni Deacon Andre Tolentino sa senior citizen. Pinagpipray din namin, Panginoon, ng mga kapatid na may karamdaman, na may edad na at mga sinuman may sakit sa kanilang kalalagayan, sitwasyon. Iabot niyo po yung pagpuno ng kanilang material pangailangan, kalakasan, kalusugan, comfort sa kanilang pong tahanan at strength sa family, sa kanilang sitwasyon. Alam namin, Panginoon, mabigat ang mayroon may sakit sa bahay. Tunay ay yung pong kaaliwan at kapangyarihan siya namin hiningi. Gumawa, mantabay, manguna sa bawat pamilya na may sakit at mayroon silang nalagaan na pasyente. Pinapanalangin din namin, Panginoon, ang patuloy na prayer meeting tuwing Wednesday ay magpatuloy. At marami pang mga kapatid makasubaybay sa kanilang tahanan, sa kanilang gadget, sa live stream nito, na patuloy pong matuto sila at makaalam niya salita at makabahagi sa pananalangin. Nagpe-pray din namin amang banal sa iyong mapagpalang kamay, sa iyong kapangyarihan, aming bansa, aming Pangulo, si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa kanyang liderato, pinanalangin ka namin kanyang kalusugan, ang buong pamilya niya, ang kanyang strength at wisdom to run this country of thine. Tunay ito na kami tumatanaw sa iyong divine intervention at guidance sa kanya, 10 ng kanyang kabinete na katuwang niya para patakbuhin ang aming bansa. Na maraming problema, nag-a-arise, dumarating, maraming kaguluhan, maraming dapat ayusin, na tanging kayo ang makakatulong sa amin. Maging ang problema sa West Philippine Sea, na umigting ang banta sa aming mga Coast Guard at Philippine Navy na dapat mabigyan ng maayos na solusyon. Tulungan niyo po ang aming Pangulo, maging ang Secretary of Defense, si Teodoro, at ganun din po ang Department po ng Foreign Affairs. Pinapipray din namin ang Department of Health dahil dumadami po mga sakit ng COVID at bumabalik at mga dengue at iba pong sakit ng rabies na marami pong nakakagat at na-infect dahil sa mga pag-alaga ng hayop. Tulungan niyo rin po ang aming Department of DILG, lalo ang kapulisan, mapanatili ang peace and order sa buong isla na dumadami po ang carnapping, kidnapping, lalo po ang pagmolestya sa mga kabataan at ang drugs. Tunay, hindi namin yung pong gabay at pangunguna. Tulungan niyo rin po ang Department of Labor namin at yung migration na mga seafarer namin nangyari at may nawawala pa. May bigyan din protection ang mga OFW namin na sila po nagpapagal sa ibang bansa para mag-earn ng money to support their family. Tunay sa iyo na kami humingi ng tulong at ang kapangyarihan manguna sa amin pong overseas contract workers na napakaraming Pilipino na nandyan sa sitwasyon, Panginoon, ng kailangan ng tulong. Nagpe-pray din namin, dakilang Diyos, ang amin pong gobyerno sa pagtulong sa mga mahihirap, kapuspalad, naway matulungan po sila na ang mga nabubuhay sa sitwasyon na tinatawag nga sa kasabihan, isang kahig, isang tuka. At humingin kami ng tulong nyo at gabay nyo sa aming bansa, lalo sa food production ng Department of Agriculture sa DA, na mapaunlad po ang mga pagkain, lalo sa bigas na kailan Diyos.
Salamat po, Ama, na sa iyo namin pinagkatiwala ang lahat ng bagay na ito. Alam namin kayo po ang tutulong sa aming bansa, maging sa pagtuklas ng langis, sa iyong kahabagan, sa iyong mercy, loving kindness, Panginoon. Ay makatuklas kami na sapat na langis, hindi sa Visayas, sa Mindanao, ay dito sa West Philippines Sea at sa Luzon. Paintulutan niyo, Ama, sa iyo pong mercy. Dahil ito po nagpapabigat sa amin, ang pagtaas ng crudo at pagtaas ng transportation at pagtaas ng inflation. At ganoon din po ang number 1 sa energy at paggamit po ng araw-araw na consumption sa aming pong bansa, sa mga sasakyan at sa mga kuryente, Panginoon. Salamat, O Diyos, na sa namin po pinagtatagubilin ang pasanin nito at problema naming inaharap dahil sinabi nyo, kami po humingi, kami po ay kumatok, kami po ay tumingala sa iyo sa lahat ng problema na amin po dinadaanan. Naniniwala kami na kayo po ang tutugon ayon sa iyong kalooban at panahon sa mga bagay nito. Sa aming pong iglesia, sa aming bansa, kami po umasa sa iyong kapangyarihan. Dahil kayo po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maalam sa lahat, nandyan sa lahat ng dako. Diyos na hindi nagbabago, Diyos na walang pasimula at walang katapusan. Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, Diyos ng aming pong mga ninuno. Lahat ng aming dulog na may pasalamat pagpupuri sa tanging pangalan ng Panginoon Kristo, na aming Diyos tagapagligtas sa kapangyarihan gabay ng banal na Espiritu, ito aming dalangin. Amen.